Hello. Magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone. This is Justin Talk News PX. At sa hapon na ito ay we have a very exciting topic na pag-usapan. We will be talking a very exciting topic. Kasi parang nag-unfold na yung mga pangyayari. At parang nakikita na natin yung divine intervention dito sa mga happenings, mga pangyayaring nagaganap ngayon sa ating bansa. Ngayon, bago ang lahat, before anything else, I would like to request na pakipindot naman yung like, pakipindot din yung share. Then of course, doon sa mga bagong viewers, please subscribe. Paki-subscribe naman para naman umabot man lang tayo ng 1,000 subscribers at makapag-live na tayo. So, yun ang target natin. Napakaliit lang ng target natin dahil we are a new channel. Maliit na channel pa tayo. And I hope you will help making Justin Talk News PH a community who will share the ideals of freedom and democracy. Ngayon, this afternoon, we will be talking about an exciting, a serious, and a turn of events topic. At ito, unahin ko na ito, yung sinabi ni Bibi Inday Sara. Kasi, kung naalala ninyo, mayroong statement si Bibi Inday Sara after na kidnap si PRRD papunta ng The Hague. Ano ba yung sabi niya? Meron kasing pangyayari na involved o kasama si First Lady Lisa Araneta. At yun ang binalita ni Vice President Sara. Kasi hawak-hawak niya yung police report doon sa pangyayaring iyon. So ano ba ito? Siguro, alam na natin ito dahil matagal na nga ito na balita. Pero marami nagtataka na hindi ito ginalaw ng mainstream media. At i-explain ko yan. Meron akong opinion. Bakit hindi nila yan pinalabas sa kanilang mga TV stations, sa kanilang mga programs. So, whether positive or negative yun, i-evaluate natin. So, yung police report na yun, base doon sa sinabi ni VP Inday Sara na merong tao na yun nga hindi yan yata niya pinangalanan pero nandoon sa police report na yun na si Paulo Tantoco na isang sayon ni Rustico Tantoco, ang may-ari ng Rustan, asawa ni Dina Arroyo Tantoco na nagtatrabaho under FL Lisa Araneta. So yun ang background. At sinabi ni BP Inday Sara na ito ay nagurgor dahil sa pag-take ng Coca-Cola. Pero hindi pa confirm yung panahon na yon. That was allegedly na nagkaroon ng drug overdose ng cocaine, ng Coca-Cola pala. Doon sa isang kwarto sa isang Flash Beverly Hotel sa Los Angeles. Beverly Hills Hotel doon sa Los Angeles, California. Yan ang binabalita ni BP Inday Sara. At sa kwarto na yon, sa scene na yon, sa sitting na yon, nandoon si Lisa Araneta. So, isa siya sa mga hindi naman suspect, isa siya sa mga persons na tinatanong ng Beverly Hills Police with regards to the death of Paulo Tantoco. At marami nga daw nakita ang mga pulis ng Beverly, nagkalat daw yung Coca-Cola all over the room. So ganyan karami, parang pinapaligo yata nila yung Coca-Cola na. Ganyan nakarangya sila na angkop, pinagaano na lang. Ginawa na lang pulbo.
ganun ba yun? So, yun ang sabi ni BP Inday Sara noong kapanahonan na yun. At itong balita na to, pinasinungalingan ni Claire Castro. Nagsalita si Claire Castro na fake news daw yan, na ang purveyor ng fake news ay si BP Inday Sara dahil hindi daw tama o wasto or totoo yung binabalita niya, yung sinasabi niya ni BP Sara doon sa broadcast na yon, na si First Lady Lisa Araneta ay nandoon at isa sa mga tinatanong, question by the Beverly Police kung bakit nangyari yun at namatay ng overdose allegedly nung panahon na yun. Hindi pa lumabas ang medical report ng coroner ng Beverly Hills ng Los Angeles kung ano ba talagang cause of death. So sabi ni Claire Castro, fake news yan, siya nagpapakalat ng fake news, pero hindi niya sinasagot kung nandoon ba si Lisa Araneta o wala. Nandoon ba yung First Lady o kasama ba ni Tanto? Wala siyang minimension. Nandoon sa police report, paano mo i-deny yan na nandoon naman sa police report na nandoon si First Lady Lisa Araneta? That's a fact. So ngayon, hindi nga ma-confirm. It took around 4 months. Kasi ngayon lang, March 8, namatay si Paulo Tantoco. Ngayon lang lumabas ang report ng Coroner's Office ng Los Angeles, California. At ito, makikita naman dyan sa website ng Coroner's Office ng Los Angeles, California. Mababasa natin, nababasa ko eh. Pero hindi ko na download. Kaya kung gusto, bisitahin niyo. Marami namang nakapanood niya, marami nakakahawak niya ng copy. At saka masyadong technical naman yung regarding doon sa mga kung nasaan ang presence ng drugs, o yung vasoconstriction. Siyempre kung malapit ka na atakihin, liliit yung mga veins mo, mga arteries mo, mga ganun lang. That's a very very medically technical description doon sa pag-autopsy nila kay Paulo Tantoco. At their final result doon sa autopsy na yun, na talagang the cause of death is the overdose of the intake of Coca-Cola. Paano na yan, Claire Castro? Sinong nagtatakip at nagsisinungaling ngayon? Sinong nagpipik news ngayon? Di ikaw. Laking sampal sa mukha mo yung pangyayaring ito. Siguro, kaya hindi ka tinanggal dyan dahil marunong ka magsinungaling eh. Marunong ka magtatakip ng katotohanan at marunong ka rin magpakalat ng fake news. Na sinusugal mo na yung pagmumukha mo kahit na sobra-sobra na yung mga kapalpakan ng ginawa mo dyan sa PCO. Nagtataka po. Nandyan yung bagong si Dave, yung taga Philip Morris. Hindi ka kaya palitan yan na medyo matino-tino naman. But nire-retain ka yan. Kaya nga si Jiro siguro natanggal dahil sa'yo eh. Kaya yan ang nangyayari dyan. So balik tayo dito sa pangyayari. Bukod sa sinabi ni BP Inday Sara na nandoon si F. Elisa, March 8 yun. At sinabi ni BP Inday Sara na yung lagi niyang sinasabi na scapegoating. Ano ba yung scapegoating? Madali lang. Pantakip kung ano namang pangyayari na sa tingin nila iskandaluso at masisira ang kanilang dangal, yung honor nila, ang prestige, ang pag-iisip ng mga tao doon sa kanilang kalagayan sa dito sa society natin at ang kanilang posisyon diyan sa pamahalaan natin. Kaya ang ginawa nila, kinidnap si President Duterte. Yun ang sabi ni BP Inday Sara. Hindi galing sa akin yan, galing kay BP Inday Sara. Yan ang pangtakip nila doon sa iskandalo na nangyayari sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na entourage pa, kasama official na kasama ni F. Elisa papuntang
event na yan, yung gala para doon sa Manila Film Festival na pinopromote nila dyan sa Beverly Hills, dyan sa Los Angeles, California. Kasama yan officially, yan si Paulo Tantuco. Dahil asawa ni ano yan ni Arroyo, Dina Arroyo, na tauhan ni Lisa Araneta. So kasama yan, siya. No? So, ngayon, yan ang sinabi ni BP Inday Sara. Napantakip yan dahil sa kakahiyanan na matatanggap nila doon. So, marami ng chismis doon. Walang gusto mag-confirm. Dahil alam naman nila na delikado. Siguradong i-demanda ka. Ng cyber libel o ano pang demanda. Yung mga istasyon ng television natin, mga news outlets natin, meron niyang dahilan bakit ayaw nila talaga maglabas. Kasi yung mga istasyon na yan, bukod doon sa mga istasyon na talagang ang leaning talaga, ang pag-aari ay katulad ng ABS-CBN kay Tambalusyosa niya. O, paano ka mag-expect na magsasabi ng katotohanan yan? Lahat na mga istasyon na yan, kasama na yung iniinsi. Ito namang TV5 o bilyonaryo siguro, there's a big rin na minsan maging fair sila sa balita, pero this time hindi nila kayang kanain o isisiwalat yung mga balita niyan dahil ang kakalabanin nila ang mismong First Lady na alam naman natin kung anong mangyayari sa iyo kung kakalaban ka dyan. At tandaan natin itong mga journalist na to, itong mga newsmen na to, marami dyan ay naka-experience ng trauma doong panahon na hinawakan ni President Marcos ang Pilipinas during the martial law. Noon matindi, walang naiiwan na ilan lang ang naiiwan, mga guerrilla style pa ng press ang nangyayari noon. Yung mga newspaper noon, walang media, walang istasyon ng radyo, sarado lahat yun. Binuksan lang yan yung mga istasyon ng gobyerno na yung hawak nila. Pero sabihin mo na katulad ngayon, walang ganyan. Kasi noon, wala pa rin namang social media, wala pang internet. Kaya, medyo mahirap noon. At saka, noon kulong ka talaga kung mahuli ka. Marami nakakulong na mga newsman, mga journalist. So, siguro, yung mga desk editor, alam nila yan. Na kung yan mangyayari sa atin, matulad tayo nung nangyayari nung nakaraang rehimen ni Marcos Sr. Na ngayon, yun din ang ina-adapt ni Bongbong. The same pattern. Yun din ang ina-adapt niya. Total control ng media. Or kung hindi mo makontrol, bilhin mo na lang. Yun ang ginawa ni Tambaloslos. Binili niya yung ABS-CBN. So, yan din ang reason. So, completely hindi natin masisi ang media kung nag-news blackout. That was a news blackout ang ginagawa nila. Talagang hindi nila binalita. Walang nagbabalita. Nagbabalita mga vlogger. Kaya ngayon, makikita natin na kung sino ang nagpapakalat ng fake news at mga totoong balita. Na-confirm na totoo yung mga balita ng mga vlogger. Kaya nga, yung mga karamihan ng mga Pilipino ay hindi nagre-rely dyan sa mainstream media dahil nga sa mga reason na yan. Which is hindi naman completely natin din masisi sa mainstream media. Yung matitinong mainstream media. Marami naman dami kong kaibigan na nasa press dahil kahit papaano dumaan din tayo sa ganyang trabaho nung kabataan natin. Yung mga natin, mga dati nating mga kasama na mga ordinary reporter lang, ngayon mga big time na dyan sa mga malalaking istasyon na yan. Hindi lang ayaw ko lang pangalanan. Dati nangungupya pa ng balita sa akin yan . So ganyan ang nangyayari dyan. So itong pangyayari na yon, may katotohanan yung sinabi ni BP Inday Sara. Talagang tinakpan nila sa pamamagitan ng pag-kidnap kay President Duterte. Pero kung titingnan mo rin yung pangyayari, simula nung nakaraang taon 2024, talagang plinano na rin nila
kung paano nila hulihin si President Duterte. Hanggang dumating na itong January, nagkaroon ng mga uplan-uplan o yung uplan tugis para nga hulihin nga talaga si President Duterte. At ngayon, isa sa mga bagay na kumpirmado na rin na yung hindi allegedly lang ito na nagbibigay yung insider, yung espiya sa loob ng grupo ni President Duterte ay si wag naman natin sabihin na totoo ito, hindi. This is an allegation. Si si Secretary Anyo ang nagmumonitor sa mga galaw ni President Duterte. Yun ang balita. Ngayon, hindi pa natin ma-confirm kung totoo ba yan. But yun ang impression ng karamihan ng mga DDS supporters na talagang si Anyo ang nagmonitor ng movements ni President Duterte while in Hong Kong. At siya rin ang nagbalita na pauwi na si President Duterte. Kaya na-execute ni Torre ni Boying Rimulya kung paano hulihin si President Duterte. Kaya minamadali yun Sa tingin ko, hindi yun ang tamang time na dapat hulihin si President Duterte. Ang pagkaalam ko, kung pupunta lang siya dito sa Manila, ay nagkataon lumabas nga ng Hong Kong at nagmamadali na sila. And that was 11, so 3 days. Medyo presko pa yung pangyayari sa pagkamatay ni Paulo Tantuco. Kaya talagang minamadali nila. So, yun ang nangyayari. Talagang minamadali nila na si President Duterte ay makidnap para matabunan yung issue na yan. Kaya maraming alala, baka nga hindi talaga lumabas yung issue na yan regarding diyan sa pagkamatay ni pagka-overdose ni Paulo Tantuco. At ngayon, lumabas na. So, nakikita natin yung the hand of God na nag-i-intervene sa tamang panahon, tamang oras, lilalabas niya ang kanyang hustisya. Diba? Nakikita natin Ngayon, ito, kung saan medyo tumagilid na yung bangka ni Bongbong Marcos ang administrasyon niya. Ang daming mga pangyayari na napaka-damaging sa kanila. Isa-isahin natin. Una yung eleksyon. Talo sila sa eleksyon. Sabihin na natin, talo naman talaga sila. Yung target nila na 12-0, so sana ngayon. Ngayon, yung impeachment ni BP Inday Sara, na gustong-gusto talaga ni Tambaloslos na mapatalsik si BP Inday Sara para siya ang papalit. Nakalimutan ko palang sabihin, yung People's Initiative, yun din, si Tambaloslos talaga ang gusto mangyari yun dahil gusto niyang papalit as Prime Minister by changing the Constitution. Ang sistema ng ating Constitution, gusto niyang ibahin papunta ng parliamentary para siya ang maging Prime Minister. And automatically, yung mga congressman na mga buhaya ay magiging mga parliamentarians. So, yun ang target nila. At yan, isa sa mga frustration nila na nangyari na hindi natupad. At ngayon, dito sa election, natalo nga sila. Ngayon, kasunod na itong impeachment ni BP Inday Sara. Tagilid na sila dahil nga sa pagkapanalo sa eleksyon ng maraming Duterte senators, mahihirapan na sila ma-impeach si BP Inday Sara. At ang daming loophole, ang daming pagkakamali doon sa paggawa ng impeachment case. Unconstitutional yung articles of impeachment at kini-question yung jurisdiction. Kaya wala na yung impeachment na yan. So yun ang mga bagay na sa tingin ko unti-unting nagkaroon ng form into something na magpapahina dito sa administrasyon na to. At unting tuluyan na silang mabuwag. Kung hindi man sila patalsik sa pamagitan ng people power, sigurado na sa 2028 talagang matanggal sila. Lahat na yan. At sigurado ako kung wala na sa posisyon yung mga tao na yan, tulad nila Boying Rimulya,
there's a big possibility na makukulong itong mga tao na to. So ano bang implication na to doon sa pangyayaring yan na na-involve si First Lady Lisa Aranita dyan? Kasi yung presence niya doon sa kwarto kung yung nangyari, maraming nagdududa. This is allegation lang naman na kasama sila doon sa bakit namatay yan si Tantoco? Di mayroong paksisyon doon. May gumagamit doon sa loob. At si Tantoco gumagamit ng Coca-Cola dahil namatay siya di ba? Namatay siya through overdose. So wag natin sabihin na siya lang ang gumagamit doon. Di naman natin sinasabi na wala naman nakakita. So these are allegations, walang ebidensya. Kung talagang yung mga tao na nasa loob na hindi natin alam kung sino yung kasama na ni Paulo Tantoco doon sa loob ng kwarto na yon na nagkalat ang Coca-Cola, hindi natin alam. Pero doon sa police report, kasama yung pangalan ni First Lady Lisa Aranita. Pero walang nagsasabi na meron siyang nagumamit siya ng droga. Di ba? Walang that's a mere allegation. So pwede yan mangyari kung meron magbigay ng ebidensya, meron magbigay ng video, na meron kaya maglakas loob na magbigay ng video kung may video man. Di ba? Ngayon, mabigat kung may biglang lumabas na video na ganyan, pero I doubt na mangyari yan kasi nag-iingat na yan sila. Kaya marami nang sasabi bakit hindi hindi i-drug test din yung mga kasama. Hindi ko alam kung ginagawa ng yan, Beverly Hills Police. Malamang gagawin yan. Malamang hindi ko alam ang proseso kasi sa US. Kung may nakita na nasawi dahil sa droga, kasama ba yung mga kasama sa drug test? Hindi ko alam yan Siguro pwede yun, pero kasi ang nalalaman ko na kaso dahil hindi nila agad binalita yung pagkasawi ni Paulo Tantoco. Hindi nila binalita kaagad sa pulisya, kaya magkaroon sila ng kaso diyan. Baka yon ang basihan. With regards to the drug use, hindi siguro na nakasama yan. So ang kaso nila doon sa hindi pag-report immediately, kasi parang this is alleged din na gustong ipalabas na iba ang kinamatay. Parang gusto nila ipalabas na namatay sa atake ng puso. At gusto rin nila ilabas pagkatapos noon, ilabas sa US papuntang Pilipinas na hindi nangyari. Dahil hanapan ka ng coroner's report yan ng autopsya. Kung ano ba talagang cause of death. Dapat nga yan hindi galawin Sa tingin ko, ginalaw yata nila isa sa mga violation na sinampa ng ng LA Police sa kanila. Dahil ginalaw nila yung katawan. Dapat pinabayaan yun. Maghantay sila ng coroner. Yung nag-ano ng patay, tumitingin, parang suko dito sa atin kung ano ba talaga nangyayari. Diyan sa pagkamatay ng taong yan. So, parang yan ang binigay na kaso sa kanila. Kasama na si First Lady Lisa. So ngayon, na-establish na talaga na talagang doon si First Lady Lisa kasama ni Tantoco. Marami spekulasyon. Alangan naman sila doon. Naglalaro sila ng anong pinaglalaro nila. Hindi sila sumasama doon sa session na yon. Kaya yung iba may spekulasyon na ganyan. So hindi yan mawala yung pag-iisip na yan. Napilit noon tinatago. Ngayon lumabas na dahil naging public yung yung report ng LA Coroner's Office Los Angeles Police Coroner's Office. So naging public yon dahil lahat nakakaalam na. So ganyan ang pangyayari. So ito ang takip nila sa pamamagitan sa pag-kidnap kay President Duterte ay nakikita na may katwiran na
talagang yun ang intensyon para mabura or matakpan ang pagkadawit ni First Lady Lisa Araneta doon sa pagkamatay. Hindi naman siya ang nang pumatay, but nagkataon na nandoon siya sa location kung saan namatay si Paulo Tantuco kasi nagkalat daw ang ano doon, Coca-Cola. At kini-question din siya. Yung iba, alam naman natin alam natin. Alam nga naman, titingnan, may history na alam na natin na ganyan yan. So, na-prove ito. Yung sinabi ni Inday, lumabas ngayon na si Claire Castro ang fake news. Siya ang sinungaling ngayon. Talagang attack dog lang siya. Pinoprotektahan niya amo niya kasi hindi na siya magpakain yan kung hindi niya poprotektahan. Di ba? So, ganyan ang pangyayaring iyan. At ngayon, ito, hindi natin alam bukas, Lunes bukas, na magkaroon ng press conference kung ano na naman sabihin ni Claire Castro. Basta tayo, alam na natin ang nangyayari diyan sa pagkamatay ni Paulo Tantuco at nadawit yan ang pangalan ni Lisa Araneta. Nadawit dahil nga nandoon siya sa oras na yon na nasawi ito si Paulo Tantuco. Ngayon, bahala na kayo mag-isip kung ano kaya, ano ba talaga ang nangyayari. Alam na natin. Alam na, mahirap naman natin sabihin na wala tayong ebidensya Pero tayo pa ang lukuhin. Alam natin na ganyan ang ginawa niyan. Wag naman sabihin na nagpiyongyang, piyang-piyang lang sila sa loob doon ng kwarto na yan. Talagang may ginawa. Kaya nga nag-overdose So, ito, nakita na natin ang turn of events ngayon sa bansa natin, yung mga pangyayari, itong paglabas din ni iba naman ito, paglabas ni Michael Maurilio, yung mga balak nila, itong paglabas din ni isang topic pala natin na pag-usapan, itong regarding dito sa sinabi ni, pero malamang medyo mahaba kasi yung topic na yon. Doon na lang sa susunod nating vlog natin i-discuss yung sinabi ni attorney Nicholas Kaufman, yung defense lawyer, ang head defense lawyer ni President Duterte sa Dahig, regarding sa pinail niya na petition with regards to jurisdiction ng ICC over the Philippines. Kini-question yan. So, i-discuss natin yan in my next vlog. Pero, maganda rin yung balita na yun. Ngayon, so itong pangyayari na to, unti-unti, siguro nabubuksan lalo ang pag-iisip ng mga tao. Nakikita natin kung anong klaseng gobyerno ang meron tayo. Going to the zona ng presidente, alam natin na dapat pa ba pagkatiwalaan natin ang pamahalaan na to kung ganito ang ginagawa. Naglustay ng pera ng Pilipinas para mag-promote ng isang walang kakwinta-kwinta na film festival. Ano bang pagyabang natin sa film industry natin? May gumagawa pa ba ng palabas na Pilipino? Mga movies na Pilipino, meron pa ba? Puro na Korean movie ang nakikita natin. Mga soap opera na Korean, wala nang matinong patay na yang na yan, industriya na yan na pinopromote. Yun lang pala pagpunta doon, kaya yun pala ang gagawin. Marami nagtatanong, yung Coca-Cola na nakita doon sa kwarto, saan galing yun? Siyempre galing din dyan. Marami namang dyan nagdi-deal ng Coca-Cola. Nung kapanahonan na yun, hindi pa nag-launch ng matinding yung ice, wala pa. Hindi pa nagsimula diyan sa panahon na yun. Siguro marami nakakalusot diyan sa LA pa. Alam mo naman yung teritoryo na yan. Ngayon, maraming tanong nga doon. Sa ngayon, na unti-unting tanong noon, unti-unting natutuklasan natin kung ano ba talagang katotohanan. At ito, sa tingin ko, patuloy na maging ganito until yung mga tao, yung mga military gumising na, makagising na sa
napakatagal na pagkahimbing ng mga military natin. Hindi naman ako nagano sa inyo, dapat gampanan nyo ang inyong mga tungkulin. Yan ang ibig ko sabihin. That's not inciting to sedition. Gagawin nyo yung tungkulin nyo to protect the people and the Constitution. Ngayon, ito nga, bantayan natin kung anong reaksyon ng Malacanang, dahil nga pumutok talaga ito sa mga mukha nila. At siyempre, yung press nito, ang press dito sa Pilipinas, maging maingat kasi siguradong, lalo na ito si Paulo Tantoco, sayo ng napakamayamang pamilya nito, na crony rin naman ni Marcos Sr. Crony ni Marcos yan, kaya ganyan nakuha nila ang kayamanan nila. Ngayon, takot yung iba na magbalita ng ganyang kaagad, kaya ito 4 months bago talaga na inlinabas ng mainstream media. Ang naglabas niyan, puro chismisan pa lang eh. Yung mga ibang vlogger nga daw nga naka-witness niyan, o may mga kontak doon sa naka-witness niya, nagtatago pa dahil hinahunting. Hinahunting ng NBI daw, o ganyan. Kaya ngayon, nakikita na natin, kaysa nasa public na eh. Kung nasa public na yan, i-discuss natin. So, malaking katotohanan ang nabuyangyang ngayon na talagang tinakpan nila sa pamamagitan ng paghinap kay President Duterte ang pagkadawit ni First Lady Lisa Araneta dyan sa kaso ng overdose, pagkamatay ni Paulo Tantoco sa overdose ng Coca-Cola. Yun ang fact na nangyari ngayon. So, hintayin lang natin kung anong reaksyon ng Malacanang. Sigurado bukas magre-react naman si Claire Castro. So, regarding dito sa episode na to, dito sa vlog na to, parang hanggang dito na lang tayo. Dito na lang tayo sa vlog na to. Medyo maiksi ng konti. But, nire-reserve natin for the further events na mangyari sa araw na to. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. At bago you leave the channel, for the new viewers, o mga bagong bisita dito sa channel na to, kindly press subscribe. Paki-subscribe naman. And then like. Pakipindot yung like and share this channel, Justin Talk News PH. At pwede kayo mag-ring din ng notification bell ninyo para anytime na may bago tayong may inform kaagad kayo. So with this, this is Justin Talk News PH. Magandang hapon sa inyong lahat. Happy Sunday sa inyong lahat. At God bless. Maraming salamat po.